At para sa ating mga balita, NATO nagsasawa na daw kay Volodymyr Zelensky. Gusto na siyang patalsikin. At kilalang tourist attraction sa mundo, tinamaan ng 8,000 lindol sa loob lamang ng isang linggo. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sinasabing tila nagsasawa na ang NATO kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Yan ang ipinahiwatig kamakailan lang ng alyansang militar na pinamumunuan ng Amerika at sumusuporta sa Ukraine laban sa agresyon ng Russia. Ang dahilan ay sa kabiguan ng kasalukuyang Pangulo ng Ukraine na pigilan ang pagsulong ng Russia sa gera at pagiging hadlang nito sa pagkakaroon ng usapang pangkapayapaan. Dagdag pa rito, sinabi rin ng Russian Foreign Intelligence Service or SVR na patuloy daw na humihingi ang Ukraine ng karagdagang pinansyal at militar na ayuda sa mga Western countries nang wala man lang daw malinaw na garantiya na magtatagumpay ito. Bagaman ito ay reaksyon mula sa intelligence ng Russia, unti-unti na ring lumalakas ang mga ulat at komentaryo mula mismo sa mga Western countries na nagpapahiwatig ng parehong pananaw nila sa Russia. Ayon sa SVR, may mga bansa sa NATO na palihim na gumagawa ng paraan upang palitan ang liderato ng Ukraine. Isa sa mga dahilan ng pagbabago ng NATO ay ang pagtanggal ni Zelensky sa kanyang pinakamahusay na general na si General Valery Zaluzhny noong March 2024. Nakalaunan ay itinalaga bilang ambasador ng Ukraine sa London. Ayon sa SVR, pinag-aaralan na ngayon ng NATO kung paanong mapapadali ang pagpapatalsik kay Zelensky. Isa sa mga posibleng paraan ay ang pagsira sa kanyang reputasyon bago ang inaasahang eleksyon sa Ukraine sa darating na taglagas. Lumalabas na may ilang opisyal sa kanluran ang nakatingin kay Zelensky bilang hadlang sa kasunduang pangkapayapaan sa Moscow. Natapos na rin ang kanyang termino sa pagkapangulo ng Ukraine noon pang May 2024. Ngunit nananatili siya sa posisyon at tumatangging bumaba dahil nasa gitna pa raw ng digmaan ang kanyang bansa. Matatandaan na naantala ang eleksyon sa pagkapangulo ng Ukraine dahil sa pagpapatupad ng batas militar noong 2022, bunsod na rin sa pagsisimula ng gera. Ayon sa Russian Foreign Intelligence Service or SVR, nais daw ng mga pinuno sa kanluran na pansamantalang ihinto ang labanan sa Ukraine at hikayatin ang Russia at Ukraine na pumasok na sa isang negosasyon. Pero nakikita nila na hadlang dito si Zelensky. Iginiit pa ng nasabing intelligence service ng Russia na naghahanda na rin ang NATO ng isang kampanya upang pahinain ang impluwensya ni Zelensky sa kanyang bansa. Posible daw na gamitin ang ilang mga propaganda gaya ng pagpapalabas ng impormasyon na nasasangkot si Zelensky at ang kanyang administrasyon sa paglulustay ng mahigit $1.5 billion na dapat sana'y ginamit sa pagbili ng mga kagamitang pangmilitar. Kabilang din ang aligasyon na siya ay nasasangkot sa iligal na pagbebenta ng mga armas mula sa kanluran sa mga armadong grupo sa Afrika. Pero tanong ng mga eksperto, totoo naman kaya ang mga aligasyong ito? Bukod dito, sinabi rin ng SVR na ang pagbabalik ni Donald Trump sa pwesto ay nagdudulot din ng alanganing suporta ng mga Western countries sa Ukraine na maaaring magpatindi pa ng mga hakbang upang palitan na talaga si Zelensky sa pwesto. Gayunman, wala pang opisyal na tugon ang NATO o ang gobyerno ng Ukraine tungkol sa mga aligasyong ito. Itinuturing din na dahilan ang di umano'y matinding korupsyon sa Ukraine kung bakit hindi matanggap-tanggap sa NATO at sa European Union ang nasabing bansa.
Paulit-ulit na kasing nananawagan ang mga bansa sa Europa na linisin ang pamahalaan mula sa mga bahid ng korupsyon bilang pangunahing prioridad. Batay sa mga ulat, mayroong ilang mga aligasyon ng eskandalo ang lumitaw sa gitna ng digmaan, kaugnayan ng maling paggasta sa militar, kabilang ang mga overpriced na presyo ng pagkain para sa mga sundalo, ang overpriced na winter gear at hindi natupad na mga kontrata para sa mortar shells. Mga itinuturong dahilan kung bakit lumakas ang mga pagdududa tungkol sa integridad ng pamahalaan ng Ukraine at sa tumataas na pagkadismaya ng ilang miyembro ng NATO sa walang katapusang kahilingan ni Zelensky na suportang militar. Isa sa mga bansang nagpakita ng pagkadismaya ay ang Poland, dating masugid na taga-suporta ng Ukraine. Sa isang panayam, sinabi ng Polish Defense Ministry na pagod na ang kanilang komunidad sa nagaganap na digmaan, lalo na kapag nakikita nila ang mga kabataang Ukrainian na nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan o nananatili sa mga 5-star hotel. Dagdag pa rito, tumanggi din ang Poland na ipadala ang natitirang stock ng MiG-29 fighter jet sa Ukraine dahil kailangan anya nila ito para naman daw sa kanilang sariling seguridad. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng lumalalim na bitak sa ugnayan ng NATO at Ukraine. Hindi lang Poland ang nagpapakita ng paghina ng suporta sa Ukraine, ganun din ang bansang Amerika, kung saan sinasabing bumaba na ang porsyento ng mga suportang armas nila para dito. Sa Germany na itinuturing na pinakamakapangyarihang bansa sa NATO, sinasabi ng ilang opisyal na wala na rin silang maibibigay na suporta para sa bansang Ukraine. Sa kabila nito ay paulit-ulit namang sinasabi ng Russia na handa silang pumasok sa isang negosasyon. Pero hindi daw ito posible sa ngayon dahil sa isang kautusan na inilabas ni Zelensky noong 2022 kung saan sinasabing bawal pumasok ang Ukraine sa isang negosasyon sa Russia hanggat si Putin ang namumuno doon. Dagdag pa rito, nananatili si Putin sa kanyang posisyon na hindi lamang basta kailangang matapos ang digmaan, kailangan din anya na masigurong hindi magiging bahagi ng NATO ang bansang Ukraine. Hinimok din ng NATO at US ang Ukraine na magsagawa na ng eleksyon para palitan ang pangulo doon. Ngunit naninindigan ang Ukraine na hindi posible ang eleksyon dahil baka maging dahilan ito ng pagkakawatak-watak at pagpasok ng impluwensya ng Russia sa politika ng kanilang bansa. Sa ngayon ay sinasabing patuloy daw na bumababa ang popularidad ni Zelensky sa kanyang sariling bansa. Maraming Ukrainian na kasi ang nababahala sa paghawak ni Zelensky sa kapangyarihan at nangangamba na ang pagpapalakas niya ng kontrol sa gobyerno ay maaaring magdala o magsapanganib sa demokrasya ng bansa. Sinabi naman ni Zelensky na upang maisagawa ang halalan, kailangan munang amyendahan ang electoral code, tiyakin ang patas na pagboto para sa mga sundalong nasa labanan at maabot ang milyon-milyong Ukrainian na lumikas dahil sa digmaan. Tanong ngayon ng mga eksperto, sino ang magpopondo ng eleksyon? Naniniwala sila na malabong pondohan ito ng EU o ng Estados Unidos. Kaya naman, hindi rin katakataka kung bakit nagsisimulang mawala na ang tiwala ng NATO kay Pangulong Zelensky. Sa ibang balita, kilalang tourist attraction, tinamaan ng nasa 8,000 lindol sa loob lamang ng isang linggo. Kasalukuyang nakatuon ngayon ang pansin ng mga geology sa buong mundo sa isla ng Santorini sa Greece, isang islang tanyag bilang tourist destination ng bansa. Yan ay dahil sa serye ng sunod-sunod na paglindol sa nasabing isla. Batay sa datos, 8,000 lindol ang yumanig sa isla sa loob lamang ng isang linggo, kung saan ang pinakamalakas ay umabot sa 5.2 magnitude. Dahil dito, isinailalim na ng mga otoridad ang isla ng Santorini sa state of emergency at kasalukuyang naghahanda para sa posibleng mas matinding kalamidad. Libo-libong pagyanig ang tumama sa isla na kilala bilang pangunahin sa bucket list ng mga turista.
Mga lindol na tila ginawang ghost town ang pang-Instagram sana na ganda ng Santorini. Bagaman hindi malawak ang pinsalang naidulot ng sunod-sunod na lindol, naging dahilan naman ito ng pagsasara ng mga paaralan sa isla at pagpapaigting ng malawakang evacuation ng mga tao. Ang mga turista, mga temporary workers at mga residente, lahat sila ay nagsisialis sakay ng mga ferry at eroplano. Sa ngayon, tinatayang nasa 15,000 or 1/4 ng populasyon ng isla ang lumikas na. Dumalaw na rin sa isla ang Prime Minister ng Greece upang magpatupad ng karagdagang mga hakbang sa seguridad. Inanunsyo rin niya ang pagpapalabas ng $3 million na pondo para sa pagpapatayo ng emergency evacuation route. Habang patuloy na niyayanig ang tinuguriang Instagram Island, iba't ibang emergency agencies naman ang nagsagawa na ng mobilisasyon. Sinuri na rin ng mga engineers ang mga gusali at mahigpit na binabantayan ngayon ang mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagguho ng mga bato. Nagsadya din ang mga army truck sa isla, dala ang mga generators ng kuryente. Ayon sa mga otoridad, mayroon silang nakahandang mga plano, kabilang na ang pagtatakda ng mga ligtas na evacuation area at ang registration ng mga taong may special needs na maaaring kailangang ilikas agad. Patuloy na ina-update ang mga listahang ito upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga plano. Ngayon lamang daw nangyari ang ganito sa isla. Mga serye ng mga lindol na hindi umano pangkaraniwan na naging dahilan kung bakit nagtataka ang mga sayentipiko. Ang isla ng Santorini ay bahagi ng tinatawag na Hellenic Volcanic Arc, isang hanay ng mga isla na nabuo mula sa mga bulkan. Sa kabila nito, matagal nang hindi nagkakaroon ng malaking pagsabog ng mga bulkan doon mula pa noong 1950s. Dahil dito, nananatiling palaisipan ngayon kung ano ang dahilan ng kasalukuyang seismic crisis. Sa ngayon, hindi patiyak ang mga eksperto kung ano ang dahilan ng biglaang pagdami ng lindol. Ayon sa kanila, ang mga pagyanig ay nagaganap daw sa ilalim ng dagat at mas mababa ang panganib na dala nito kumpara sa panganib ng lindol sa lupa. Pero sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa sitwasyon, patuloy pa rin na naghahanda ang Santorini para sa posibleng mas matinding sakuna. Yan ay kasabay ng pag-asa na magiging maayos pa rin ang lahat. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.